Tech Tutorials. Ang layunin namin dito ay maituro sa inyo kung paano gumagana ang inyong piso Wi-Fi vending machines. Para ikaw mismo, kaya mong mag-build na sarili mong vendo. At ikaw na rin ang maging technician nito. Kung sa tingin mo makakatulong sa iyo yung mga ganitong klaseng video, consider subscribing sa channel natin. Marami kang matututunan dito. Pati yung mga troubleshooting, ilalagay namin dito. Ito na ang hinihintay ng marami, ang Orange Pi build. Dahil ang Orange Pi ang pinakamurang board na pwede nyong gamitin pagdating sa piso Wi-Fi vending machine. Direkta nitong pabababain ang ating initial cost. Ang video ito ay intermediate build na. Ina-assume ko na napanood nyo na yung Beginner's Guide Part 1. Dahil hindi ko na masyadong discuss yung mga functions ng wiring dito. Para mas marami tayong maipakita, katulad na lamang ng ating admin panel tour, kung saan ipakikita ko sa inyo yung mga essential settings ng ating Wi-Fi vending machines. Kung completely new ka sa piso Wi-Fi building, pwede mo naman na itong panoorin. Pero kung may mga part na medyo malabo para sa'yo, I suggest na panoorin mo muna yung ating piso Wi-Fi Beginner's Guide series. Ililink ko yung video dito or sa video description. Maglalagay din ako ng mga topic time codes sa video description and comment section. Para kung kailangan nyong balikan yung mga parts na gusto nyong i-review, i-click nyo lang yung time codes at malilipat agad yung video dun sa part na kailangan nyong review. Okay, so start na tayo. Let's start with the parts descriptions and functions. Let's start with our power supply. This is a 12 volt 3 ampere power supply. Ang trabaho nito ay i-power ang ating buong Wi-Fi vending machine. Kung doon sa ating beginner's guide part 1, gumamit pa tayo ng 5 volt power supply. This time hindi na. Isang power supply na lang ang gagamitin natin sa buong vendo. At ito na yung ating 12 volt 3 ampere power supply. Next is our female DC jack adapter. Ang trabaho naman nito ay upang ma-connect ng maayos ang ating positive at negative wire ng ating coin slot. Next is yung ating coin slot. Ang trabaho naman nito is to authenticate the coins. Kung valid yung coins, it will accept it. If not, it will reject it. Ito ay universal coin slot. Tumatanggap ito ng piso, 5 piso, at 10 piso, luma at bago. Ang isa pang trabaho nito is to tell our board kung magkano ang inihulog ng ating customer. Next is our female JST connector 2.0 pitch. Ang trabaho nito is to securely connect our enable-disable wire to the set pin of our coin slot. Next is our 5 volt buck converter. Ang trabaho nito ay ibaba ang voltahe ng ating 12 volt power supply papuntang 5 volt. Pag naibaba na niya ang 12 volt papuntang 5 volt, pwede na natin itong gamitin upang i-power ang ating Orange Pi. At gamit ang ating USB to DC cord, maiko-connect na natin ang ating buck converter sa ating Orange Pi. Next is the heart of our piso Wi-Fi vending machine, ang Orange Pi 1. It is a single board computer na pwedeng installan ng operating system. Ito ay isang kumpletong computer which is built on a single circuit board. Nandito na po ang kanyang processor, memory, input-output, at iba pang components na kailangan ng isang gumaganang computer. Ang trabaho nito ay patakbuhin ang software, makipag-interact sa ating coin slot, at sa ating access points or routers. Next is our SD card. Bakit may SD card? Kung sa computer, meron kang physical hard drive, ang hard drive naman ni Orange Pi ay itong SD card. Dito ini-install ang ating piso Wi-Fi software para i-boot ni Orange Pi. Next is our USB to LAN. Ang trabaho naman nito is to add Ethernet port to our Orange Pi. As you can see, there's only one Ethernet port. At sa piso Wi-Fi, kailangan po natin ng 2 Ethernet port. At ang ginawang paraan upang maging 2 ang ating Ethernet port is we add a USB to LAN adapter. Next is yung ating router or ating access point. Ang trabaho naman nito ay i-broadcast ang Wi-Fi signal. Once ma-broadcast nito ang signal, makikita na ng mga cellphone natin ang ating piso Wi-Fi vending machine. Gagamit din tayo ng female DuPont wires. Ginagamit ito upang mas madali nating ma-connect ang ating mga wire sa pin ng ating Orange Pi. Gagamit din tayo ng heat shrink wrap para maibalot natin ang mga dugsungan ng wire. At syempre ang ating LAN cables para ma-connect natin ang ating mga networking equipments. This build will also require you to have your soldering iron. Ito na yung build na pwede nyong gamitin pang production. Ngayon, tapos ko nang i-discuss lahat ng gagamitin, pwede na tayo mag-start ng assembly.
so let's start with the coin slot. What you will get in the box is your coin slot, cables, and your mounting screws. Ang coin slot natin ay labeled ang terminal. Here is your terminal, and these are all labeled. This is 12 volt DC, coin, ground, and counter. Ito naman ang kanyang connector. Ang connector niya ay may mahabang part. Itong nasa ilalim. Ito rin yung kanyang lock. So, ipinapasok siya ng ganito. Hindi nyo rin siya pwedeng ikabit ng baliktad kasi tutukod yung lock niya. And then yung kanyang wires, red for 12 volt, white for coin, black for ground, and gray for counter. Wala naman akong counter sa aking piso Wi-Fi. So para hindi tayo malito, puputulin ko na lang tong ating gray wire. So next is kailangan natin kabitan ng JST connector yung ating set pin. Ikakabit natin siya dito. This is used to disable and enable the coin slot. So yun yung preparation ng coin slot, tatanggalin nyo yung gray wire, tapos kakabitan nyo ng enable disable wire yung inyong set pin. So ganyan dapat ang inyong coin slot, red, white, black, and then your enable disable ng inyong coin slot. Next, ang kailangan nating i-prepare is yung ating buck converter. Ito yung nagbababa ng ating 12 volts papuntang 5 volts. Upang magamit natin siya sa ating Orange Pi 1. At sa likod nito, makikita nyo, meron ditong labels. This is your ground and this is your volt in positive. Ang gagawin natin dito is kakabitan natin ng red and black wire. So you will need your soldering iron here. Pinutulan ko na lang kasi hindi nyo na mapapafit dito. Kasi masyadong malaki yung heat shrink wrap natin. Ang purpose nito ay para yung mga component dito hindi lumapat kung saan saan. Ang una natin kailangan ayusin is yung power ng ating coin slot.
so tapos na natin i-download yung ating Balena Etcher. Ano ba yung trabaho ng ating Balena Etcher? Si Balena Etcher po ang naglalagay ng ating Piso Wi-Fi software sa ating SD card. And speaking of Piso Wi-Fi software, ang video ito ay sponsored ng ating mga kaibigan mula sa Wi-Fi ng Bayan. Ito po yung software na pinakamura sa market ngayon. Sa halagang 500 pesos, meron na po kayong Piso Wi-Fi software at pagdating ng update nila ng e-loading, additional feature po iyon na walang additional na bayad. Disclaimer lang po, hindi pa po ako nakapag-deploy ng mga machine gamit ang Wi-Fi ng Bayan. Kaya hindi ko po masasabi sa inyo kung ano ang mga pros and cons nito at kung ano yung mga trouble na pwede nyo ma-encounter in a production environment. Pwede po kayong sumali sa kanilang FB page, WB Wi-Fi ng Bayan, at magtanong-tanong sa mga gumagamit ng software na ito bago kayo bumili. Pero kung itatanong nyo po sa akin kung worth it ba i-try yung Wi-Fi ng Bayan, definitely yes. Dahil sa halagang 500 pesos, meron kang Piso Wi-Fi software at meron ka ding e-loading pagdating ng update. That's a very good deal. And with that out of the way, let's proceed with the flashing process. So to flash our Wi-Fi ng Bayan software, gagamitin po natin yung ating Balena Etcher. So yung mga baguhan na nanonood sa channel natin, meron pa rin ilan-ilan na nagtatanong kung ilalagay daw ba itong software sa SD card bago natin i-flash. Hindi po. Ito po ay makikita nyo sa inyong downloads folder. Ilipat nyo lang po dito sa inyong desktop para po kayo ay mas madali nyo makita. Hindi nyo po ito kailangan i-kopyahin sa SD card. Si Balena Etcher po ang maglalagay ng software sa inyong SD card. Okay, so ang tawag po dito sa process na ito ay flashing. Ito po ay ginagawa upang mailagay ang software sa inyong SD card. Okay, so let's click on Balena Etcher. Then I will click on select image. I will click on desktop. And then select nyo po yung ating software WB OP version 2.1. Ito po yung Wi-Fi ng Bayan. So i-click po natin siya. Then click on open. Okay, so makikita nyo po dito, so ready na po siya yung image natin. And then ito po yun naman yung inyong SD card. And then click nyo lang po yung flash. Tayo for our first time login sa ating Wi-Fi ng Bayan. On my network settings, I will click on DIY Piso Wi-Fi Vendo. Ito yung aking access point. And then I will click on connect. Na-redirect agad tayo dun sa kanyang portal. Kung hindi man kayo agad ma-redirect sa portal, what you can do is you can open your browser and then just type in the 10.0.0.1 and you will also be redirected to this page. Okay? Tingnan natin kung ano yung meron dito sa portal. So andito yung kanilang logo, Wi-Fi ng Bayan. Ito yung kanilang insert coin o yung insert money nila. So let's try to click on it. Let's see. Okay, so ito yung kanilang icon for insert coin para malaman ng mga user natin na kailangan na nilang mag-insert ng pera. And then once na maghulog kayo, you will click on connect to the internet. And ito yung kanilang icon. Nung una kasi hindi ko makikita kung
kung anong status ko, kung connected ba ako hindi. Ito pala yon. Ito yung disconnect icon nila. Tapos connected icon dito rin yun makikita. Tapos makikita nyo dito kung yung tirang oras nyo, day, hour, minute, and seconds. And then dito sa kanilang page din is also available yung Wi-Fi rates na ilalagay nyo sa inyong Wi-Fi vendor. So makikita ito ng inyong mga customer. So yung piso pala ganito, yung 5 pala ganito. But these are all on defaults right now. So titingnan natin kung paano natin ito maayos sa loob ng admin page. So here at the top, click on your address bar, type in 10.0.0.1/admin. Press enter. And here on the login page, click on email, then type in admin@admin.com. And then on the password is admin. And I will click on sign in. Okay, so ito yung kanyang admin panel. Let's just go for a quick tour, no, para makita nyo on the left side on your systems menu. First, you have your dashboard. Okay, so dito makikita nyo yung temperature ng inyong Wi-Fi vendor. Makikita nyo rin dito yung kinita nyo na ngayong araw. And then yung mga connected users, yung users on pause. And then yung inyong systems, kung anong ginagawa ng inyong system. SD card nyo, ito yon. Yung CPU ng inyong computer, ito yon. And then yung kanyang memory. Ang Orange Pi 1 po ay 500 MB lang po ang memory niyan. And as you can see, ang na-utilize lang naman niya is 40%. Okay, so okay na okay si Orange Pi naman. And then on the left side, let's check our appearance. Under ng portal, you can check your appearance. So dito nilalagay yung mga pictures. Kung gusto nyong palitan yung picture dun sa inyong portal page. Halimbawa, yung picture ng tindahan nyo, gusto nyo ilagay doon para makita agad ng mga tao kung nasan yung inyong vendo. Pwede po yun. Ganun po kasi yung ginagawa ko sa mga piso wifi ko. Pinapalitan ko yung picture doon sa portal page para halimbawa, medyo malayo yung naabot ng signal ko. Nakikita nila, doon pala to kay na sa tindahan pa lang ito. So yun, nilalagay ko yung tindahan, yung halimbawa yung picture ng tindahan namin. Tapos yung mas madali kayo matukoy ng mga tao kung nasaan kayo. So on the left side, you can click on sound. At dito nyo po mapapalitan nyo rin po yung mga sounds na gusto nyo. Insert coin sounds, thank you sound, background sound, dito nyo po yan mapapalitan. And then ito po isa pong mahalagang settings na kailangan nyong i-check agad once na nag-build na kayo ng Wi-Fi ng Bayan Vendo System. Click on Wi-Fi rates. And then dito po yung mga presyo ng inyong Wi-Fi. So you can add rate. But as you can see, meron na po ditong default rates. So tingnan natin. Dito sa baba, you will see amount is 1. So ito po yung piso nyo. Ilang minuto daw po yung piso nyo. Ang naka-default dito is 8 minutes. Ang ginagamit ko po is 12 minutes. And then, I will click on update. Yan. Updated na po siya. Tapos yung 5 piso po, yan po ay ang ginagawa ko po dyan sa 5 piso ay 60 minutes. Isang oras po sa amin ang 5 piso. Then I will click on update. And yung 10 pesos po, ang amin po ay 2 hours. Tama po yan, 2 hours. Yung iba ginagawa nila, lalo na kung may kalaban sila, ginagawa nila tong 3 hours. So, depende po yan sa inyo. Ito pong Vendo system is napaka-customizable po. Anything na, halimbawa, wala naman kayong kalaban, you can really use the 8 minutes and 45 minutes here. Pero kung medyo maraming kalaban, you can always adjust yung presyo nyo po. Then, 20s, hindi ko na po nilalagyan tong akin eh. Pwede nyo po itong i-delete. Halimbawa, 20 pesos, ay ayaw nyo nang maglagay ng 20 pesos na 6 hours. You can also delete this. Click yes. You can always customize this anytime. Punta lang kayo dito sa Wi-Fi rates nyo. Okay, next tayo is yung Wi-Fi vouchers. Yung Wi-Fi vouchers po ay ginagamit pag gusto nyo matagalang connection, like 1 week or 1 month. Posible po kasi na may lumapit sa inyo mga kapitbahay nyo, gusto ko nung isang buwanan, ganun po. So dito po kayo pupunta sa Wi-Fi vouchers, and then under ng Wi-Fi vouchers, click on add voucher. Under ng add vouchers, halimbawa ang gusto niya is 30 days, 1 month siya connect. So yan po, ilagay nyo lang po dito 30 days. Under ng value, magkano po yung inyong 30 days? Sa akin, ang nilalagay ko po ay 300 lang. Pakamura na po ng 300, pero yan po yung testing lang. Depende po yan sa inyo kung magkano po yung gusto nyong ilagay. Tapos ang quantity po niyan ay, lagay ko lang po isa just to show you. Pwede din namang 10, 100, depende po sa inyo. For testing, I'll just put 1. Then I will click on add voucher.
Tapos po, ito po yung voucher code. Ito po yung ibibigay nyo dun sa bibili ng inyong voucher. Ayan. Tapos ilalagay niya lang po yan dun sa portal. Punta tayo sa portal. Tapos dito, merong box. Enter the voucher code. Dito po dapat ilagay ng inyong customer yung voucher code. Paste ko na lang po siya. And then I will click on this little arrow here. And it says success. And then you will see here under Wi-Fi status, you will see that it is now connected. And then we have 29 days, 23 hours, and 59 minutes. Okay. Tapos dito po makikita nyo yung mga ginawa nating update sa piso, 5 piso, tsaka 10 piso. Andito na rin po sila. Okay, balik po tayo doon sa admin panel. Here naman po, sunod ng Wi-Fi vouchers is yung ating sales. Dito nyo po makikita ang inyong mga benta. Araw-araw po yan, pwede nyo tingnan kung magkano ang inyong nabenta. So, dito po sa today's sales, makikita ninyo yung coin. Kanina during testing, nag-shoot ako ng 40 pesos. And then dito sa voucher, yung inactivate nating voucher is worth 300 pesos. So, we have a total of 340 pesos for today. So, yun po yung ating sales inventory. Okay, and next po is yung ating mga pin settings. Kung saan nakakonect yung ating coin slot at yung ating set pin. So, to do that, dito po yun sa inyong general settings. On the left side, I will click on general settings. And then, under ng general settings, you will see GPIO pins and relay. Dun sa ating Orange Pi, ang ginamit po natin is pin 3 for the coin slot and pin 5 for the relay. So actually, as you can see, the default is okay na po. Hindi nyo na po ito gagalawin dito sa inyong Wi-Fi ng bayan. Right away, it will work. Wala na po kayong kailangan gawin dito kung susundin nyo po yung aking pin settings na ginawa sa ating video tutorial na ito. Next po na inyong kailangan puntahan is yung inyong license. Dito po sa left side, click on license. At kailangan nyo pong ilagay yung license nyo dito. Pag nag-build kayo tapos hindi kayo makapag-insert coin, your system is on trial mode. Okay, so you really need to have your license right away. I'll paste my license here and then I'll click on submit. Okay, so now the system is now activated. So yun po ang paglalagay ng lisensya sa ating Wi-Fi ng bayan. At nagpapasalamat po ulit tayo sa ating sponsor, Wi-Fi ng bayan. Hindi po tayo nagbayad ng lisensya para ma-demo po ng maayos ang kanilang software. Maraming salamat po ulit sa Wi-Fi ng bayan. And then last is yung inyong admin credential. I will click on admin credentials. Para sa yung admin credentials? Ito kasi yung password ng inyong Wi-Fi vendor. Naka-default ito ngayon. Palitan nyo po ito once na i-deploy nyo na yung inyong Wi-Fi vendor. Kasi kung meron dyang marurunong sa Piso Wi-Fi, they can log in and then they can mess up your settings. Also, maybe they can generate vouchers for themselves, no? So, dapat palitan nyo po yung inyong password. So, ang default po nito, ang email address admin@admin.com. Huwag nyo na pong galawin yan. And then, type your new password here. And then, retype your password. And click on submit. Okay, and now, username and password has been updated. Okay, so let me just give you my conclusion. This build is the cheapest build you can do at the moment. Ipopost ko sa Facebook page natin kung magkano yung magagastos nyo dito. Ilalagay ko sa Facebook page natin, Pinoy Tech Tutorials, kung magkano yung magagastos nyo dito. At kung nagbabalak kayong gumamit ng Wi-Fi ng Bayan software, I suggest na pumunta kayo sa Facebook page nila, WB Wi-Fi ng Bayan, and try to check what people are saying before you decide to buy the software. At sasagutin ko lang din muna yung mga tanong na naisip kong darating. Ang unang tanong na darating dito is, pwede bang gamitin tong wiring na to sa Raspberry Pi? And the answer is yes po. Pwede pong gamitin yung wiring na to sa Raspberry Pi. Be careful lang po kasi po baliktad yung orientation ng pin numbering ng Orange Pi at ng Raspberry Pi. Importante po na alam ninyo kung saan nag-uumpisa yung pin numbering ng board. Pwede nyo po yung i-google. I-google nyo lang po Raspberry Pi pinouts or Orange Pi pinouts. Lalabas po dyan yung pin numbering ng bawat board na kailangan nyo.
Shout out ko lang po muna yung aking asawa na halos hindi ko na po natutulungan sa bahay. Hindi po kasi biro gumawa ng ganitong klaseng mga tutorial. Matagal po ito gawin at napakabusisi po. So, siya po lahat yung gumagawa kapag ako'y nagagawa ng tutorial, pati po yung anak namin. So, ako po yung nagpapasalamat at ako'y binibigyan niya ng oras para gumawa ng ganitong mga tutorial. Maraming salamat sa iyo, Mama. Shadel de la Rosa Vera. Shoutout din po sa aking mga kapatid na walang sawang sumusuporta sa akin at ang talagang cheerer ko po yung mga yan. Yan po ang ating team subtitle. So mapapansin nyo po, yung mga video po natin ay merong subtitle. Sila po ang gumagawa niyan. Yan po ay manumanong inilalagay kasi po yung mga subtitle po ni YouTube kung automatic lang po, isala-sala po yan. So ito po yung team subtitle natin. Sila po yung naglalagay ng subtitle sa bawat video po natin dito sa Pinoy Tech Tutorials. Meron din pong YouTube channel ang aking kapatid. Kung mahilig po kayo sa K-pop contents, you can visit her channel and watch her videos. Shoutout ko lang din po yung ating mga friends from Italy, si Patrick and Keith. Sila po ay nag-uumpisa rin sa kanilang YouTube career. If interested po kayo sa travel and tours content, you can visit my friend's channel, Patrick Keith Vlogs, and makikita nyo po doon yung mga views from Italy. And also, shoutout sa mga friends natin na walang sawang nagbabalita sa mga bago sa Piso Wi-Fi, si JD Natividad ng Tanawan, Batangas. Ay sa'yo pre. Tsaka si Sir Mark Del Rosario ng Cavite. Legit po yung seller niya. Kung makakatransact nyo po yan, mabait po yan at legit po yan. Nag-start na rin po siya ng kanyang YouTube channel. You can also visit his YouTube channel. Ang content din po niya is Piso Wi-Fi building. So marami din po kayong matututunan doon. Hindi ko na po muna siya shoutout yung mga shoutouts natin from the last video. Napakahaba na po ng video ito. Utak po muna yung mga shoutouts natin from the last videos. Pagpasensyahan nyo po muna ako. Tapos po, yung mga tanong, yung mga questions nyo, please write it down in the comment section. Kung mapapansin nyo po, lahat ng comments dyan sa baba, iniisa-isa ko po yung sagutin. So, huwag po kayong mahihiyang mag-comment at sasagutin po natin lahat yan. Araw-araw ko po yan chinecheck at sinasagot ko po yan personal isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Sana po kayo may natutunan sa ating video. Maraming salamat. See you on my next video. Peace out!